Okay, so good morning. Ngayon ay July 23, Huwebes. So ito yung weekly video. Yan. So pakita ko lang muna sa inyo yung for harvest natin. Ito yung mga for harvest natin. Apat yan. 1, 2, 3, and 4. Pero may naka-reserve na tayo na 18, halos 30. So ayaw ko masyadong galawin. Siguro kukuha lang tayo ng konti dito para sa mga pwesto. Tapos after nyan, ito na yung next batch natin, which is itong dalawa, at saka yung nandun. Yan yung next batch. Ang susundan naman niya ay ayun, yung apat. Kasi apat pa lang ngayon eh. Tapos itong dalawa, tsaka to. Ang latest natin is ito. Kahapon ko lang to nilipat. Kahapon ng hapon. So, nung isang araw nilagyan ko tubig, tapos kahapon tinimplahan ko, tapos nilagyan ko kaagad. Yan. So yan, may lagayan ng tubig dyan. Yun, kay katanim pa yan. No? Kasi nga, medyo nakaangat yung box dito, kaya nilagyan ko ng pabigat. So merong tubig. Pero siguro mga bato na lang para mas mabigat. Kasi nakaangat ng konti, baka hindi umabot yung ugat nila dun sa nutrient solution natin. Pero yan, tatlo. Ito yung isa. Yan, 'di ba kasi magpa-practice, magche-check din tayo kung itong net shade na to is malaki yung epekto sa pag-grow nila. Kung medyo maayos naman katulad nitong for harvest natin, ay palagay ko okay na naman. Pero titingnan pa natin, ano ba yung details natin dito. For harvest natin siya sa 25. 23 pa lang. Yan. 25 pa talaga ang harvest niya. Pero nakapag-harvest tayo unti-unti. And minsan, or madalas, makita ko to, nakaldapa. Ayan. Kasi sobrang init din dito at saka mababa to. So, isa pang susubukan natin, panibagong trial. Wala pa dito, pero gagawin natin setup na yon. Although, kaysa patungan na ganyan na medyo mataas, gagawin natin patungan na lang ganito, mga hollow blocks. So kailangan mo munang bumili ng hollow blocks para may patungan sila dyan. So dalawang hollow blocks lang pwede na. Ang inaalala ko lang kasi doon, dahil masyado silang mababa, baka gapangan sila ng bulate. Kasi may mga bulate dito. Tsaka isa pa yung patak ng ulan, yan o, yung mga ganyan, angge-angge. Yung dumi. Titingnan pa natin. Kaya magkakaroon tayo ng trial kung okay ba yun. Kasi pag nilagyan natin siya ng hollow blocks, bababa sila. So mas mababa sila, mas mataas yung clearance nila sa taas. So mas hindi sila dikit dito sa ating mainit na plastic tuwing tanghali. Titingnan pa natin. Obserbahan pa rin natin. So possible, isa yun sa pwede nyong gawing setup. Kung ayaw nyo ganito, ayan, medyo nakababa. Kasi yung dati natin design, alam ko mababa yun, Yan, ganun, mababa. Ano ba yung problema ko? Nakalimutan ko kung bakit, anong naging issue ko doon, ba't tinaasan ko yung pag-harvest. Nahirapan pala ako sa pag-harvest noon dati, kaya tinaasan ko. Kasi tinaasan din natin yung height nito Tapos tinaasan din natin yung height ng patungan para medyo mag-level sa akin. Yung pag-harvest pala yung main issue ko dati. Kaya inangat natin ng konti. Pero tingnan natin kung ano mangyari. So ito yung talong natin dito. Ito, mahilig talaga sa white flies to. So may okra tayo dito. And namatay na yung melon natin. Kaya hindi rin na hinog yung melon. Inalagaan natin namatay na. So ayan. So umulan ng mga past few days, umuulan naman. So ito. Yan, maganda naman yung tubo ito. Spinach natin. So nagtanim din ako mga spinach dun sa loob ng bahay. So palagay ko lalagyan na lang natin, transfer na lang tayo from time to time para laging may spinach dito. So ito naman ay mga flowers, which is yung ano ba to? Zinnia. Yan, mga zinnia flowers yan. So pakita ko sa inyo yung isang namulaklak natin na zinnia flower dito. From cuttings naman yun, hindi from seeds.
Pero kasi, since mixed color sila, ito kasi yung mga color na gusto ko. Yan. Orange. Tapos, alam ko to, medyo red or pinkish. Yan. Susunod din, isa pang gusto kong gawing trial. Nabanggit ko sa inyo yung yung hollow blocks. Gagawa rin tayo ng raised bed using hollow blocks. So siguro 4 na hollow blocks. Yan, pag ganyan, apat. Tapos lagyan lang natin ng lining na karton, tapos lagyan ng compost, tapos kung ano man pa, tapos lupa yung taas. Yan, so balak natin. Kaya parang mas malaking version ng mga paso natin. Tsaka isang problema rin sa mga paso na ganito na plastic. After siguro mga 6 months o sabi mo 1 year, nagde-degrade or na sisira, na lumulutong. Ayun, lumulutong na sila. Yan. Ano. Pero hindi ko lang kung may kumakain or napagtitripan na naman ng ibon, pero yan. Nabuhay na yung oregano natin. Yung doon namatay. Itong pandan ang tinitingnan natin na sana mabuhay. So yung mga kamote naman natin, ito may kamote dito. Yung kamote isa dito ko nilagay. Kasi nga hindi ko alam kung tutuloy pa tong panigang na to eh. Alam ko panigang tong sili na to. Sana tumuloy tong ating pandan. Yan. Sana. Kasi antay tayo ng umusbong tapos ililipat natin. Yan, ganun lang. Okay, so yun lang naman ang update ko sa inyo. So hopefully maging okay naman ang mga pagtatanim natin. So ito hindi masyadong even yung pagkakatubo, pero madalas kasi yan pula. Ayan, may mga pula tayo dyan. Pula ang medyo mabilis talaga tumubo, pero dito hindi masyadong pantay oh. Hindi pantay yung pag-growth nila. Pero at least 80% pwede na siguro yan. Yan. Okay, so yun lang, and thank you very much and see you next updates. Bye bye.